Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for air sign. Gemini, Libra, Aquarius, take only what resonates. And, kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Okay, let's start your reading, air sign. By the way, pag maya-maya medyo natitigil ako, umiinom lang ako ng tubig nun, guys. Minsan, nakakalimutan ko na magpaalam bago ko sabihin. So, pagpasensyaan mo na lang. Anyway, pa-comment naman dyan sa baba kung makaka-relate ka, makaka-resonate ka, or kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita ng pagmamahal, suporta, at nagaganahan po akong mag-reading pag may mga ganun. Simulan na natin. For air sign, Gemini, Libra, Aquarius, you do have the Hierophant, Page of Cups, Ten of Swords. What's with the Ten of Swords? Two of Wands. The Queen of Cups is here. So, nakikita natin you are focusing on learning or the Hierophant is here. So, maybe your stability. May mga bagay kang inaaral regarding your stability. Nagfo-focus ka sa improvement, self-improvement, career, relationship with others, and maybe nagfo-focus ka sa positivity. Tinatry mong iwasan yung mga bagay na hindi makakatulong para sa'yo. During this period, I feel like some of you mas nagiging mas sociable, pagdating sa iba. Maybe in the past, hindi ka ganon. Or maybe ganun ka rin, pero mas more lang ngayon. Mas more lang na nakikitaan ka ng care sa iba. You are a sensitive person. And, I don't know, I can see you being a flirt. Pwedeng ugali mo na talaga yon. Pag sinabi kong flirt, hindi lang siya with other people na kung sino-sino lang. Maybe flirt in a way na parang maybe when you post on social media, when you post on whether ikaw ay nasa relationship or wala. Pag nag-post ka ng stories, like gusto mo ma-admire ka rin naman. Like of course, syempre gusto mo maging maganda, 'di ba? Babae man or lalaki. Gusto mong maging maganda yung tingin ng iba sa'yo. Okay? Pero flirt in a way na parang, yung iba sa inyo, lalo na if you are in a relationship, pwedeng gusto mo lang yung feeling na maraming nag-a-admire sa'yo, lalo na sa opposite sex. Okay? It doesn't matter. Hindi naman ibig sabihin ng flirt na if-flirt mo talaga siya or makikipag-ano ka sa kanya, yung parang makikipaglandian. But anyway, maybe it has something to do sa kanyang like you want other people na habang naglalakad ka may mga tumitingin sa iyo, ganyan. But if not, I don't know. This could not be your reading, or pwedeng ito yung side ng person mo. Kasi the Page of Cups, yeah, gusto mo ng attention. Okay? Maybe some of you may kinalaman ito sa childhood, past mo. Like, pwedeng sa bahay, hindi ka masyado napapansin. So, gusto mo talaga yung napapansin. Or, sa daily life mo, hindi ka naman talaga napapansin. Pero once in a while, especially kung lagi ka naman nasa bahay, tapos gusto mo, paglalabas ka, kahit paano naman gusto mo rin mapansin. Okay, doon tayo, no? Or maybe, pag nagpo-post ka sa social media, yan, gusto mong makita na napapansin ka din ng iba. Okay, but anyway, some of you, the Hierophant, gusto mo talaga na magkaroon ng I can see pagta-travel or pakikipag-connect sa foreign people, or maybe learning stuff through the internet.
Ayan, nakakita tayo na nandun yung eagerness mo na matuto. The Ten of Swords is here regarding, I feel like may mga bagay ka tinatapos ngayon na mahirap para sa'yo, pero kinakaya mo, pinipilit mong tapusin. The Two of Wands, I feel like meron kang plano. And regarding dito sa plano mo na ito, nilalagay mo yung effort mo dito para mangyari or maisagawa itong plano na ito. And Queen of Cups is here. Yeah. I'm seeing like I feel like may kakonect ka in the past. Maybe there's a spiritual connection sa inyo, pero mas mahal mo yung sarili mo ngayon. So, pwedeng there's pain and suffering and pwedeng naging vulnerable ka dito sa taong ito. Pero ngayon parang tinatamad ka na pagdating sa connection ninyo. So, nag-focus ka na sa sarili mo kung paano mas mai-improve. Lahat to, pati sa brain mo, sa utak mo, 'di ba, parang gusto mong magkaroon ng improvement. So, pati yung katawan mo gusto mong magkaroon ng improvement, may mga tinatanggal ka rin. Anyway, yeah, especially mga hindi magagandang hobby, or yeah, if you're smoking, maybe some of you nagki-quit mag-smoke or nagtatry. Yung iba sa inyo might be nag-focus sa healthy lifestyle. For your person, nakakonect, you do have the King of Cups, Ten of Cups, Knight of Cups. Who is this person? Sobrang sobrang emotions or pagmamahal na ito sa tao nito sa'yo. I feel like gusto niya mag-take ng risk. There's a lot of love sa inyong dalawa. Could be a present person, a past person, a new person. Honestly, hindi ko masabi. Pero, high chance lang na this is a past person kasi gusto niyang bumalik. Gusto niyang mag-return. Yeah, I can see a lot of words na may kinalaman sa pagre-return. Pagbabalik. Gusto niya mag-reach out. Pwedeng unti-unti niyang naiintindihan ngayon or nagiging conscious na siya sa kung ano yung meron sa connection ninyong dalawa. I feel like this person wants to, yung magampanan yung purpose niya. And I feel like itong person na ito, feeling niya may purpose kayong dalawa. Yeah. What is this? I can see a person na malapit sa Panginoon. This person loves to pray. Okay? Regardless kung regardless kung ano ang kanyang religion. Wag lang yung, alam mo, yung religion na hindi naniniwala sa Panginoon. Hindi yon. But I can see a person na malapit ang loob sa Panginoon. And this person, during this period, mas lalo siyang kumakapit kay God, no? Praying about you, about your connection. And nakita ka rin niya na someone na malapit sa Panginoon. Or, feeling niya you are God's favorite. Alam mo yun? Yung feeling na parang kung titignan niya kayong dalawa, siya at saka ikaw. And God as the Father. Parang ganon. Bakit ganito? Parang ganyan. Ako yung lapit ng lapit. Parang siya yung nagiging panganay dito alam mo yon. Tapos kayo parang magkapatid, Siya, lapit siya ng lapit kay Father. Siya yung tawag ng tawag, yung pray ng pray, ganyan.
Pero nakikita niya lahat ng prayers niya nasa'yo. Nakikita niya you are blessed. You have this, you have that, you are talented, etc. Ba't lahat nasa'yo tapos ako ganito? In a way, may inggit sa part na yon. Kasi, parang parang feeling niya favorite ka ni God. Ganon. And also, you are somehow, um, especially kung mas bata ka sa itsura mo. No? This could be a reading. Halimbawa sa age mo pala. Maybe you're 35 something, ganyan, or 30, and then you look like 20s pag tinignan ka, especially sa pictures, ganyan. And kapag di ka pa nagsalita, or kapag nagsalita ka, pwede rin naman. Kasi pwedeng may time na bata rin yung boses mo. I can feel this young energy. But spiritually, actually, I can feel a lot of maturity sa'yo. Spiritually. Lalo na you are guided by your spirit guides. Naririnig mo sila or nakikinig ka sa kanila. And I can see how you have evolved as a person spiritually. Ngayon, itong person, balik tayo dito sa person mo. Gusto niya mag-take ng risk. This person wants to build a family with you. Emotions ninyo sa isa't isa. For air sign, you do have here the 3 of Swords, 3 of Pentacles, 4 of Cups. Emotions niya. The Judgment, Queen of Pentacles, the Magician. Clarify the Magician and the Queen of Pentacles. Justice card and the Ace of Wands. I feel like you're sad. Nasasaktan ka, malungkot ka. Because with the 3 of Pentacles, pwedeng, you're just focusing on, kung paano mas magiging better. Pwedeng, especially if yung career mo has something to do with na ilalabas ang iyong artistic na talents. Pagdating sa connection ninyo, maaaring hindi ka sure. So, ito yung nakakapagpalungkot sa'yo. Hindi ka sure sa emotions niya, sa kung anong future sa inyo. Or maybe sa mga tao sa paligid ninyo. Or kung interesado pa talaga siya sa'yo. Okay? So, you're not so sure about that. Especially itong person na to is punong-puno ng misteryoso or misteryosa na energy. And you feel like there are times na parang feeling mo ikaw yung na-obsess or I don't know, you're being, there are times na inisip mo, ina-idolize mo na siya or obsessed ka na sa kanya, but some of you, literally, ang gusto mo lang naman is communication, makipag-connect, communicate. Anyway, emotions niya para sa'yo, I feel like, if this is a spiritual connection, unti-unti na siya nagigising. Partnership, sa whatever na may pagkakapareho sa inyo, you're equal. The Justice card, this is balance energy. And I see this as, some of you, this could be a soulmate twin flame connection. And nakita natin kanina, gusto niya na mag-take ng risk, gusto niya sabihin sa'yo ang totoo. The Magician is here. I feel like gagawin niya yun. And when that happens, na nag-take ng risk or gumawa ng action, nilagay sa reality ni Queen of Pentacles ang kanyang mga gustong mangyari, emotions niya para sa'yo. Nakakaramdam ako sa kanya na yung kanyang yung kanyang way of pakikipag-communicate is like a Virgo energy. Pag sinabi nating Virgo, not necessarily yung zodiac sign. Yeah, you could be dealing with a Virgo. Pero,
pwedeng, kung magsalita siya, it's like a Virgo, so nagfo-focus siya sa details. And also at the same time, gusto niya pagsasabihin niya sa'yo, perfect. I mean, could be perfect timing, this person wants marriage, honestly. With the Justice card, gusto niya ng kasal. And if there's separation na nangyayari sa inyo, maybe in the past hindi niya nakita sa'yo yun, or hindi niya na-feel na possible sa inyo yun. And ito yung naka-apekto kung bakit nagkaroon ng pagbabago, change on views regarding sa connection niyo, or maybe change of friendship. Okay? Kasi hindi niya nakita sa connection ninyo yung na possible yun. But now, I feel like it doesn't matter anymore. Like, marriage, papel lang yun. What this person wants right now is to start a family. Diba? Kasi honestly, lalo sa panahon ngayon, pwede ka naman mag-start ng pamilya. Diba? Kahit hindi kasal. And you're dealing with a person na masyado siyang traditional, or this could be you, na traditional. Okay? Pwedeng yung sa pamilya ninyo or sa pamilya niya, kung sino man sa inyo, traditional. Okay? Or ganun yung mindset ng person na ito. If hindi man traditional yung family niya, pwedeng ganun yung mindset niya na mga sinaunang pag-iisip. No? Na hindi kasi possible yung wedding, etc. So, paano, ganto ganyan. Some of you, pwede magkaiba kayo ng relihiyon. Or maybe with the Three of Swords, maybe there's third party na involved. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? For air sign, please. In the near future para sa inyong dalawa. The Tower is here. Knight of Swords. Eight of Cups. Okay, Page of Wands. Okay. Three of Cups and the Nine of Swords. Clarify the Nine of Swords, please. Seven of Pentacles. I feel like in the future, you will end whatever ang meron sa inyo dito ng person nito. Like maybe, pwedeng maglagay ka ng boundaries. Or, some of you, it's temporary. Temporary. Na may changes kang gagawin. Maybe some kind of ending. Maybe, some kind of effort para talagang malayuan or iwasan mo itong taong ito. Maybe yung to the point na ibablock mo pa nga siya or aalisin mo siya sa iyong friends list. So, I can see in the future that you are being more like a father figure. Pag sinabi natin father figure, pwedeng, alam mo yun, even though you do love this person, even though you care so much about this person, ikaw na lang yung tipo ng tao na parang, ay, bahala ka dyan. Ayun, parang hindi mo ipapakita yung pagpapalag at pagmamahal mo sa kanya. And some of you, you will be more focused sa iyong career. You will be more focused sa iyong, especially if you're a famous person. Marami kang followers, marami kang friends or followers sa social media. So, you're walking away, you're leaving. You're focusing on, doon na lang sa mga followers na yun. Or social media kind of thing. Or pagta-travel for some of you. You will be focusing on other people. And then, doon yung time na itong person na to, maaano na naman siya. Mafo-focus yung emotions niya or ang kanyang pananaw sa kanyang sarili. Bakit anong mali sa akin? Anong meron sa akin? Ba't biglang nawala to? Ganto ganyan. And or, pwedeng gumawa etong person na to, makita niya yung halaga mo. Or gumawa siya ng action para
dito sa connection ninyong dalawa. Why? Kasi the moment that you walk away, this person, gusto niya ng reconciliation, gusto niya ng connection. Masasaktan siya masasaktan siya. Lalo pag wala na siyang nakikitang ginagawang action mula sa'yo, wala nang pagpaparamdam. And if this connection involves, other people, itong person na to, parang mababaliktad siya yung parang wala muna siyang pakialam doon sa other people na yon. Especially with the third party. Wala muna siyang pakialam doon. Mas makikita niya ngayon yung emotions niya. Mas makikita niya ngayon yung gusto niya talaga mangyari sa buhay niya. Especially that, especially that, Neptune retrograde is already happening. Nagsimula siya ng July 2 and it will end on December 7, and nandun siya sa sign of Pisces. And also Saturn is nagkakaroon din ng retrograde. Nagsimula siya ng June 29 and matatapos naman siya ng November 15, and also at the same zodiac sign, Pisces. Pisces is a very, sabihin na nating mysterious na sign yan. Misteryoso. Okay? This talks about, or this sign is all about intuition. Mas lumalakas ang kanyang intuition, both of you. And also, yung retrograde na kasi na yon, mas magiging mas sensitive kayong pareho sa mga nasa isip ninyo at emotions ninyo and actions ninyo sa iba. Pero more like, ikaw kasi mas natutunan mong pahalagaan yung sarili mo or pahalagaan yung ibang tao sa paligid mo. Kasi kinoconsider mo yung mararamdaman nila. And also at the same time, yung Saturn retrograde is binibigyan niya ng opportunity na maging totoo itong taong ito sa kanyang sarili. So, ito na yung nangyayari ngayon. Okay? Thank you for watching, guys. Hopefully, nakuha mo yung reading, nakarelate ka, nakaresonate ka. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Water Sign Philippines, Libra Philippines, Virgo Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching, and bye-bye.